So, yung YT natin guys, ipopost ko rin naman sa YT. Then sa FB page yung notes. Hindi na ako nagpo-post dito sa sa TikTok ng notes. Punta kayo doon. Ayun nyo, edi wag. No. Anyways. Game. So, yung number 1 nya guys. So, index law pa rin to, no? Law of exponent. Index law. Yung sinagutan ng assignment. Oo, hindi kasagot nga ako ng assignment eh. Dapat nga, babayad to eh. Singer, hindi ko alam. Send mo sa amin, dali. So, number 1 nya guys, meron tayong negative 2. Then, b cube. B cube ba to? Ay, b squared. Ang labo. Negative 2b squared. B yan na. Negative 2b squared, c raised to 4, d raised to 5, times negative, d raised to 6. Then 4c raised to 7, b raised to 5. Dami naman. So, negative times negative magiging positive. Then, kapag ganito yung format, sulagyan mo to ng 1, hindi ka mahirapan. Para sila fraction. Kasi pag nagmumultiply tayo ng fraction is direct multiplication lang naman yun eh. So, sabi natin, negative times negative magiging positive na, no? So, copy lang natin yung 2. Then, yung b squared sa numerator. Kasi multiply lang naman natin to dito, guys, no? Then, yung c raised to 4. Copy lang ulit. Then, yung d raised to 5 times d raised to 6. So, nakabasa ka ng dalawang variable na parehas. So, yung exponent nila, i-add mo. So, kasi times eh. So, magkakaroon ka ng d raised to 11. Then, 1 times itong terms, kakapin mo lang. So, magkakaroon tayo ng 4. Then, c raised to 7. Then, b raised to 5. So, ngayon, itong 2 over 4 natin, na coefficient nila, kailangan natin simplify. So, remember, pwede natin ma-divide yung 2 tsaka 4 sa 2. So, ito, magiging 1/2. Magiging 1/2 sila. Then, itong b, may b pala sa baba. So, kung may b squared sa taas, may b raised to 5 sa denominator mo, mas marami yung denominator ng 3. So, lagay mo doon yung 3. Then, meron kang c raised to 4, tapos c raised to 7 sa denominator. Mas marami ng 3 rin sa baba. So, lagay mo yun. Then, yung d raised to 11 mo. So, sa taas pa rin. So, magkakaroon ng d raised to 11. So, kahit wala na tong 1 guys, okay lang to. So, kahit i-rewrite mo lang siya ng d raised to 11 over 2 b cube c cube. Ito na yung magiging sagot mo dun. Kasi consider naman na may 1 yung variable kapag wala ka nakikitang number, no? Ito na guys, number 2. So, meron tayong brackets. So, meron tayong parenthesis pa. Dami naman na ito. Meron tayong negative sign. Then, meron tayong 2m cube. Cube ba yun? Over n raised to 4. Tapos, ano to? Cube. Labo. So, naka-cube din siya. Then, minus. Naka-times to I think eh. Meron siyang 8m squared n raised to 6 over 4 m raised to 40. Then, n raised to 4. Then, ito guys, naka-squared. Naka-times to I think. Kasi nandito dapat meron to dito. Hindi natin nakita. Pero naka-times to. Dito naka-minus. Okay. So, ito guys, solve na natin. No? So, basically, simplify muna natin ito sa loob na. So,
So, may mga sagot na. Ang gagaling nyo naman. So, magkakaroon tayo guys ng bracket. So, yung negative guys, pag negative yung base, remember na kapag meron kang negative na base, po ito ulit. Tapos, yung exponent mo is even, ay add. May negative pa rin yung sign, no? So, magkakaroon ka ng negative pa rin. Then, etong 2 cube mo yun. So, yung 2 cube, magiging 8. Then, yung m natin guys na naka-cube, times yung 3 niya na exponent, magiging m raised to 9. Then, itong n raised to 4 natin guys, i-cube din natin. So, 4 times 3 magiging 12. So, may n raised to 12. Times yung negative ulit natin na 8 m. Sige, i-write ko lang muna. Sulat ko na eh. N raised to 6. Then 4m. 14 n raised to 4. Then naka-squared. Actually, pwede ka na mag-simplify dito. Sa dito na part. Tsaka dito pwede rin. Basta numerator denominator guys, pwede yon. Anyways, so proceed tayo sa sign. So meron kang negative times negative. So magiging positive na yung sign natin. Na. So copy lang natin bracket. Then yung parenthesis. Yung number. Yung fraction bar. So ngayon meron tayong 8 times 8. That is ilan? 64. Pero pwede kang mag-simplify guys kasi meron kang 8 dito tsaka 4. Or pwede rin dito mo siya i-divide. So pag divisible yung numerator denominator mo, gawin mo na kagad para hindi masyadong lumaki yung given. So meron ka ditong 8 tsaka 4. Pwede yung ibawas dito yon. So ito magiging 1 na lang kasi divisible sila by 4. Ito magiging 2. So magkakaroon ka na lang ng 2 times 8 which is magiging 16. So, lagay natin yung 16. Then, meron ka ditong m raised to 9 times m raised to 2. So, magiging raised to 11 siya. May 14 ka sa baba. Ay, mamaya na nga. So, multiply lang natin yung numerator. Basta nag-divide na tayo, no? So, m raised to 9 times m squared. Magiging m raised to 11. Then, yung n raised to 6 natin. Then, yung tong n raised to 12 times yung n raised to 4, magiging 16 yun, di ba? Kasi 12 plus 4. So, magiging n raised to 16. Then, yung m raised to 14, copy lang. Then, yung squared natin. So, copy lang natin guys yung 16. Then, simplify natin yung variables. So, yung 11 tsaka 40, mas maraming sa baba ng 3. Yung 6, mas marami sa baba ng 6, yung 16, so magiging n raised to 10. Then, naka-squared pa to. Then, galing dito guys, pwede natin simplify na. So, basically, pag sinimplify natin to, yung 16 squared, that is 256. Then, ito, multiply din natin dito. So, yung 3 times 2, magiging 6. So, magiging m raised to 6. Then, yung 10 times 2, magiging 20. Ito yung kakalabasan dapat. Ayun na, sabi ni Ivan. So, meron tayong given guys na negative 27a raised to 4c squared over 125b cubed d raised to 0 raised to 4 times 25a raised to 10b raised to 9c raised to 6 over 9a cubed d raised to 5 raised to 5. So, basically, multiply lang natin. So, pag minultiply natin guys yung mga exponent na ito kasi naka-raised to 4, pati itong 27, no? Pwede na natin siya gawin eh. I-simplify kung gusto mo. Pero, pwede mo rin siya palitin guys, no? Total may mga 9 dito tsaka 25. So, simplify natin. Gawa natin ng kung ano magagawa natin. Ito guys, si Kel. Follow niya yan para marami ng followers. Ako din, syempre. So, meron tayo guys negative na sign. Then, naka-even yung exponent. Ibig sabihin, magiging positive yung sign natin dito. Kapag yung base natin is negative, yung exponent mo is even, yung final answer ng sign is positive. So, basically, magkakaroon na tayo dito ng 27
raised to 4. Copy lang natin. Then yung A raised to 4 times yung 4 guys kasi naka-power rule yan. So 4 times 4 magiging 16 na. So magkakaroon tayo ng A raised to 16. Then yung C squared tsaka yung naka-raised to 4 or C squared raised to 4 magiging C raised to 8. Yung denominator naman guys, ganun din na. So yung 125 copy lang natin. Then i-raise to 4 lang. Then yung B cube, naka-raise to 4. So magkakaroon tayo ng B raised to 12. 0 times 4, magkakaroon tayo ng 0. So D raised to 0 pa rin siya guys. Then pagdating dito, ganun din gagawin natin. Na. So magkakaroon tayo ng 25 raised to 5. Yung mga variables, meet nyo nga yan. So magkakaroon tayo ng 10 times 5 sa A. So magkakaroon tayo ng A raised to 10 times 5, magiging A raised to 15 na. That's correct. Then yung B natin, 9 times 5, that's 45. That's correct. Then yung C natin, magiging 30. That's correct. Sa denominator, magkakaroon tayo ng 9 raised to 5 lang. Then yung 3 times 5, magiging 15. Then yung 5 times 5, magiging 25. Okay lang yan. So bali guys, gagawin natin dito sa 27, gagawin natin siyang base 9. Ay hindi, base 3 lang. 'Di ba? Pag binase 3 natin to, magkakaroon tayo ng 3 cube plus 3 to 4. Yan. So magkakaroon tayo ng 3 cube sa 27 yun Pero naka-raise to 4 pa siya, remember. So naka-raise to 4 pa to. Then kung kaya na natin simplify to guys, so ng mga variables niya sa numerator denominator gagawin na natin na kasi meron ditong A, may A din dito tsaka dito. Bawasan na natin para limit yung given. So magkakaroon tayo ng 27 which is 3 cube na naka-raise to 4. Kung meron ditong 16 guys, tapos meron 15 sa baba. So may matitira pang 1 dito, di ba? Then meron ditong 50. So 1 plus 50 magiging 51. So magkakaroon tayo ng A raised to 51 na lang sa numerator. Then pagdating sa C, meron ditong 8. Then meron din sa kabila na 30. So pag binasa mo siya, C raised to 8 times C raised to 30. So dahil nagmumultiply tayo ng variables, ina-add natin yung exponent. So magkakaroon tayo ng 8 plus 30, magiging 38. So magiging C raised to 38. Then proceed tayo dito guys sa 25. So actually, pwede natin gawing tong 25 na base 5. So magkakaroon ka ng 5 squared. So magkakaroon tayo ng times yung 5 squared natin. Pero Dito naman tayo guys. Shot. Hindi pa ba? Shoutout kay si JM ni Limited. Nandito na guys. Aga natin Charot lang. Basta. Okay ka lang? Okay ka ba? Hindi ka pinaiyak? Ha? Start na ba? Gusto mo na matuto? Ang grade mo na ba? Ay, grade 11. Same pala kayo, no? So, mag-grade 11 ka na rin. Malapit ka na sa Malapit ka na sa totoong laban ng buhay. Handa ka na ba? Handa ka na ba sa totoong laban ng buhay, JM? JM.
JM. Uy, si Idol Rappi, andito na. Tsaka si Di Mo Sure. Di Mo Sure. Shout. Ano, Gina? So, kahapon, di ba, nag-rational na tayo. So, anong gagawin natin ngayon? Usap na lang. Dadyak lang. Si hinihintay nga eh. Hinihintay nga ni JM. Tagal daw eh. Nakatulog na naman yan. Joke lang. Uy, report. Report ka Idol Rappi, report ka sa akin. Anyways, naka-post na guys sa, kaso yung lang, yung picture, nasa FB page na. So, kailangan, Idol Rappi, follow mo ako dun. Kailangan ko ng 5 followers. Hanggang ayaw mo naman eh. Hindi sa sa page. Parang may mga mission. Ewan kung totoo yun. Ano yun? Index lang. Hindi ko yun alam. Kung nakaraan pa yung sinasabi, alam mo yan, Idol Rappi. Wait, try kong alam ko ah. Hindi ko alam yung mga terms eh, pero tingnan ko, baka alam ko. Then turo natin. Ay, multiplicate, exponents? Loss of exponents? Yun ba yun? Yung index law? Mahirap ba yun? Parang naturo ko na yung kanaraan. Naturo ko na yun eh. Papayawan ulit natin. Naintindihan mo naman pala sa YouTube eh. Di yun na yun. Papayawan pa ba natin yan? Index na pala tawag doon. Sige, wait lang. Or law of indices. Akala ko iba. Yung pala tawag doon.